na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. At Yapi Iniing Landmarks, ang tabayanan yuko keng pamamasyal tamo keti syudad ami pamansagaan entertainment capital of Central Luzon, ing Angeles City. Sa Tagalog, lungsod ng Angeles at sa Kapampangan, siyudad ng Angeles. Ang lungsod na ito ay may land area na 66.16 square kilometers at matatagpuan sa lalawigan ng Pampanga na nasasakupan ng Central Luzon. Ang kasaysayan ng Angeles City, nung araw isang parang kagubatan niyan na ang layo sa San Fernando, Pampanga, mga 16 na kilometro. Yan. Ngayon, nabuhay na karoon lang ng kilusan dyan noong ang Gobernador Silio, yung bang pinaka-mayor ng San Fernando, Pampanga, na si Don Angel Pantaleon de Miranda, kasama ng kanyang asawang si Doña Rosalia de Jesus at ilang mga tagasunod nila, nagpasya na humanap ng ibang mapaninirahan. At sa kanilang paghanap, ang nakita nga nila isang dako na 16 na kilometro ang layo dito sa San Fernando. Ngayon, nagsettle sila dyan at tinawag nila yan lugar na yan na Kulyat. Sa tulong ng ilang mamamayan, sinimula ni Don Angel kasama ang kanyang asawa na si Doña Rosalia de Jesus na hawanin at ayusin ang kagubatan. Matapos linisin ay sinimulan na rin nilang magtanim ng palay, tubo at iba pang pananim. Taong 1812, masasabing ganap na ang kabihasnan at pag-unlad sa dakong hinawan at nilinis. Ang mga tagasunod ni Don Angel ay nagsagawa ng isang pagkilos at panukala. Naglalayong ang Kulyat ay gawing bukod na munisipalidad at gawing isang gobyernong panlokal na iba at hiwalay sa San Fernando, Pampanga. Subalit nabigo ang balaki nilang ito dahil mahigpit na tinutulan ng mga praile ang kanilang panukala na ibukod ang lugar na yon ng Kulyat bilang isang bagong munisipalidad. Ngunit hindi doon tumigil ang mga mamamayan sa pagsisikap ni Don Angel Pantaleon, kasama ng kanyang mga manugang na si Manuel at Severino Henson na matupad ang kanilang binabalak ay nag-donate sila ng mga ari-arian sa mga Kastila. May ipinatutupad na kasunduan noon ng mga Kastila kung nais ng mga mamamayan na maging isang ganap na bukod na munisipyo ang kanilang lugar, dapat mayroong mahigit na 500 katao ang magbabayad ng buwis. Subalit ang Kulyat ay mayroon lamang 200 katao. At dahil nga sa paghahangad ni Don Angel na ang Kulyat ay gawing isang ganap na munisipyo, ay pinunan niya ang bayarin sa buwis ng para sa 500 katao. Taong 1830, matapos ang 34 na taon, ay ipinasa na ang kahilingan ni Don Angel Pantaleon na maging isang ganap na munisipyo ang Kulyat na ilang panahon lang ay pinalitan ng pangalan ng lugar at tinawag na Pueblo de Los Angeles, hanggang sa naging Angeles na isinunod sa pangalan ni Don Angel Pantaleon. Pangalang ipinalit, ginamit nila na Kulyat, ginawang Pueblo de Los Angeles. Ibig sabihin, dako ng mga anghel. At nang malaon, mula doon sa Pueblo de Los Angeles, ginawa na lang Angeles. Yun ang unang yugto ng Angeles. Kapampangan ang salita dito, pero bihasa rin ang karamihan sa pagsasalita ng Tagalog at Ingles. Binubuo ito ng 33 barangays at tinuturing na first class at highly urbanized city. Tinagurian ding entertainment capital of Central Luzon ang Angeles City.
Naging matunog ang pangalan ng syudad, lalo na't noong nakadikit dito ang mga usapin ukol sa mga base militar ng Amerikano. Tinawag na entertainment capital ngayon ng Angeles City because of the entertainment that Angeles provided during the time na nandito yung Clark Air Base, yung mga Amerikano. Masayahin ang mga taga-Angeles. They are very hospitable, they are gregarious, they love life ang mga taga-Angeles. Makikita naman natin pagka nagpunta tayo doon sa kanilang lugar. They are very friendly. Para mas makilala pa ng husto ang lugar na ito, binisita namin ang lagakan ng kasaysayan nito. Ang gusaling ito ay ang dating munisipyo ng Angeles City at noong 1999 itinalaga ito bilang isang museo, ang Museo ng Angeles. Nakilala namin dito si Kim at inilibot niya kami sa museo na naglalahad ng kasaysayan ng syudad. This edifice built in 1922 and it served as a city hall until 1999. Sa unang pagpasok pa lang ng museo, makikita ang dating tinatawag nila ditong sukulan, na sa wikang Filipino ay kulungan at jail naman sa wikang Ingles. Nang lumaon ay ginamit na ang dating sukulan bilang culinary library kung saan makikita ang ilang koleksyon ng libro sa panulat nila Ronnie Alejandro at Claude Tayag na pawang mga Angelenyos. Ang culinary library ay nagsisilbi na ring opisina ng museo sa kasalukuyan. Makikita rin sa bahaging ito ng museo ang tinatawag na Kapampangan Traditions, kung saan narito ang mga dioramas na nagsasalarawan ng mga nakagawiang kultura at tradisyon ng mga Kapampangan mula pa noong 1920s. Tulad ng kanilang mga kaugalian, pananamit, musika at lalong-lalo na ng kanilang galing sa pagluluto. Isang kwarto sa museo ang tinawag namang balikdan. Balikdan from the word itself, paglingon, looking back. So it is more on the local history of Angeles, kung paano siya nag-start. Ito mga direct descendant ng founder. We have Mariano Henson and Agustina Henson. Actually, meron silang sister, si Petrona Henson, great-great-grandmother ni Pinoy. Way back 1890s, ito yung Old Street, Founder's House. Yan, 1824 nang tinayo. Hanggang ngayon, existing and well preserved. Yan yung pinakamatandang bahay dito sa Angeles. So, ito yung mga generals during the revolutions. From Barrio Puliat to Angeles, it was 1964 when Angeles became a city. Okay, 1964. Matagal-tagal na rin pala. Ito naman yung El Tribunal. Bago na itayo itong building, ito yung existing. So nasunog siya, ito yun. Gumawa sila ng bago, ito na yan. No? So it is more on the from El Tribunal to the munisipyo hanggang maging museo. So this area of the museum, papakita ng pictures of the past talaga, no? Photos of the past. Talaga nga namang masarap balikan ang nakaraan sa loob ng parting ito ng museo dahil sa dami ng mga litrato na magpapaalala sa iyo ng pinagdaanan ng buong bayan ng Angeles. Ang ikalawang palapag naman ng museo ay tinawag nilang culinarium. Culina, it's a Latin word which means kitchen. So everything about kitchens means culinary. Ang bahagi ito ng museo ay nagbibigay halaga sa mga nakagawiang tradisyon ng mga Kapampangan sa pagluluto. Makikita dito ang ilang lumang kagamitan sa pagluluto na nanggaling pa sa tahanan ng mga pamilyang una nang nanirahan dito sa Angeles. Those big pots are from Kamalig Restaurant. Yun naman yun dun sa Founder's House or dun sa Balay Matwa. Imagine 1820s. No, ginamit pa ng founder. Yung iba naman they're from Balay Herencia.
Ito yung actually yung dulang. Ito nga yung kabaw, food storage, lalong-lalo yung food na hindi ka agad masira. Actually, masarap ma-experience once in a while yung mga old traditions, Nandito rin sa ikalawang palapag ang mga obra maestrang gawa ng ilang Angelenyos na nagsasalarawan pa rin ang kaugalian ng mga taga rito. Sikat ang mga Kapampangan pagdating sa mga masasarap na pagkain. Pero dito sa Angeles City, ang the best, sisig! Ayon sa pag-aaral ng Center for Kapampangan Studies, dito sa Angeles City nagmula ang isa sa pinakapaborito ng mga Pinoy, ang sisig. Sinasabing hinahain na ito maging noong pang 1730. At ang sisig at iba pang masasarap na lutong Kapampangan ang nagpakilala sa Angeles City bilang Culinary Center of Pampanga. Kailan pa po nagsimula itong tindahan ninyo na gumagawa ng mga sisig? Nung una ang nanay ko pa, 1976 yun. Dahil nga sikat na sikat itong Pampanga pagdating sa mga sisig, ano ba kaibahan ng sisig ninyo? Kailangan importante yung malinis. At saka yung mga sangkap sa kailangan wag kikirin. Ano-ano po ba ang mga sangkap ng sisig? Una, yung ulo ng baboy, atay, kalamansi, asin, suka, konti, paminta. Uli yung sibuyas. Yung sisig nyo, yung may mayonnaise din, o wala? Wala. Walang yung mayonnaise. talagang iba, no? Nag-stick kayo doon sa original recipe. Nagawa ng nanay. Pinararangal ko na naging tanyag ang nanay ko sa sisig. Siya ang talagang original na sisig queen. Wow! Salamat po! Nayo po kayo dyan. Tikman natin. Sarap nga! Manyaman! Ano say mo? Sobrang sarap. Kung may organic dyan, di mas okay nga. Okay nga. Sarap. Manyaman. Approve. Magagaling magluto talaga. Mahilig silang magluto kasi hindi lang lutong Tagalog eh. Diyan nagpuntahan lahat ng klase ng pagluluto eh. From the north, may luto silang Ilocano, mayroong lutong Tagalog, mayroong lutong Kapampangan. Kaya it seems that the people in Angeles City, ito ang kanilang libangan, yung magluto ng kung ano-anong klaseng putahe. Hindi lamang ang husay sa pagluluto ng masasarap na pagkain ang iniingatan ng mga Angelenyos. May mga naingatan ding structures na nagpapatunay ng husay at galing ng pagkakagawa nito. Isa na rito ang Ballet Herencia na ipinatayo pa noong 1860. Matatagpuan ang Ballet Herencia sa kanto ng Lacandula at Santo Rosario Streets. Bagaman luma at matanda na ang bahay, ipinaayos ito ng mga kasalukuyang may-ari upang magamit sa negosyo. This is what they call Ballet Herencia. Bakit po Ballet Herencia ito? Kanya tinawag nilang Ballet Herencia. Ang meaning niya is House of Heritage. So, ang ballet in Kapampangan means house. Tapos Herencia, of course, it's heritage. But now, nag-evolve na naman kami. Pinalitan namin ang pangalan. Although, very sikat yung Ballet Herencia dito, no? Ngayon, ang bagong pangalan niya, Padre Masnu, circa 1860. Because the house
was built in 1860. Sino naman po ang nag-build ng bahay na ito? Si Padre Guillermo Masnu na Agustinian friar noong Spanish time. During the Filipino-Japanese War, itong bahay na ito was converted into a housing for the Japanese air crew because Angeles then was a landing field. Pinarent din ng mga ninuno ko yung ilalim as a office for the Land Transportation Office, LTO. So everyday, paano natin siya sinasaayos? Meron tayong batalyon na mga caretakers dito on call, and we also have expert people to handle delicate construction and repair and maintenance activities. Ganon. Yeah. Sa ngayon, nakikita ko po medyo may mga tindahan na dito. Yeah. Ano na po ba ang Baliherensya today? Ano na ngayon? Ito na yung tinatawag nating adaptive architecture. Dati residensya ito. Ito yung adaptation niya ngayon. Naging commercial siya. Instead of just a plain house. Still giving the importance of what it was before. Actually, the house has no historical relevance. But it became a landmark because of its antiquity. Yes. Imagine standing here for 150 plus years with all the ravages of war, pestilence, typhoons, earthquakes, volcano eruptions. You know, it has withstood the test of time. Okay. Marami pa rin sa mga bahagi ng bahay ang orihinal. Hindi naging hadlang ang modernisasyon upang manatili ang isa sa mga tahanang ipinagmamalaki ng bayan. Sa mga natitira pang lumang gusali dito sa Angeles, ang tinuturing na pinakamatanda ay ang Spanish mansion na Ballet Matua. Tinatawag din itong Founders Residence dahil itinayo ito ng nagtatag ng Angeles City na si Don Angel Pantaleon de Miranda noong 1824. Ang Founders Residence ay matatagpuan dito sa Santo Rosario, Angeles City. Ito ang pinakamatandang gusali na natitira matapos na maitayo noon pang 1824. Pagmamayari ito ni Don Angel Pantaleon de Miranda at ng kanyang asawang si Doña Rosalia de Jesus. At ipinamana naman nila ang bahay sa kanilang kaisa-isang anak na babae na si Doña Juana de Miranda de Henson. Gawa ang bahay na ito sa matataas na bato at mapalamuting mga bakod na sumisimbolo sa matagumpay na nakaraan ng Angeles sa gitna ng mabilis na pag-asenso ng modernisasyon. Ang ginawa pa ni Don Angel, nag-donate pa siya ng 35 ektarya na lupa. At yun ang pinagtayuan ng simbahang Katoliko doon, ng kauna-unang simbahan doon. Sa kanilang pagpanaw, inilagak ang kanilang mga labi sa simbahan ng Angeles. Katapat lang ng Kamali, matatagpuan naman ang tinawag noon na deposito, isang gusaling ginawa noon pang 1899. Bukod sa paggamit dito bilang sisidlan ng mga gamit, naging headquarters din ito ng 11th Film Exchange ng US Army noong 1946 at naging kulungan din ito noong panahon ng Philippine-American War. Matapos iproklama ni General Emilio Aguinaldo ang Philippine Independence noong June 12, 1898, inilipat niya ang Philippine government sa bayan ng Angeles noong March 17, 1899.
Dito ipinagdiwang ang kauna-unahang anibersaryo ng Philippine Independence. At makikita mo hanggang ngayon, yung talagang building na yun ay naging parang palasyo ni Tirihan Aguinaldo, pati yung headquarter doon. Hanggang ngayon, dangat, business na lang yun. Tila yata bangko humahawak ngayon. Sinaksihan ni General Aguinaldo ang parada sa pangunguna ni Gregorio del Pilar at Manuel Tino mula sa bahay na ito na naging Presidential Palace mula Mayo hanggang Hulyo ng taong 1899. Pumunta si Major General Arthur MacArthur. Siya yung tatay ng mas kilala nating General Douglas MacArthur. Nang pumunta siya sa Angeles noong early 1900s para tignan ang nangyayaring pag-aaklas noon, dito pansamantalang nanirahan ang matandang MacArthur. Ang tawag sa gusaling ito ay Old Pamintuan Residence. Napakaswerte naman namin na ang mismong naglibot sa amin sa luma subalit napakagandang bahay ay walang iba kundi ang isa sa mga descendants ng pamilyang Pamintuan, ang sikat na designer na si Patis Tesoro. Family memories. For how long did your grandfather and grandmother live here? All their life. Aguinaldo raised the second flag after the revolution. The first was in Cavite? Yes, Cavite. And the second was here. This is the kitchen. And then here's the azotea. 1890 nang simulang gawin ni Don Mariano Pamintuan ang bahay sa pamamagitan ng mga materyales na kinailangan pang patuyuin sa sinag ng araw bago talagang magamit. Ang bahay ay ibinigay ni Don Mariano at ng kanyang asawang si Doña Valentina Torres bilang regalo sa kanilang nag-iisang anak na lalaki na si Don Florentino Pamintuan sa araw ng kanyang kasal kay Doña Mancia Vergara Sandico noong 1895. Bago ang makasaysayang pangalawang pagtataas ng bandila sa tahanang ito, nagsilbing kwartel ni General Venancio Concepcion ang mansyon ng mga Pamintuan sa panahong namalagi sa Angeles ang mga sundalong revolusyonaryo. May 27, 1899, ginamit din ang mansyon bilang presidential residence at himpilan ng pamahalaang Emilio Aguinaldo. Pamilya Pamintuan ay paruot parito lamang sa pagtira sa mansyon mula taong 1902 hanggang 1941. Taong 1942, inokupahan naman ang mansyon ng mga sundalong Hapon kasama ng mga kamikaze pilots sa dahilang malapit lamang ang bahay sa kanilang paliparan. Panahon ng liberasyon ang gamitin ng 102nd Act o Anti-Aircraft Brigade at ng USO o United States Organization ang mansyon. Matapos ang iba't ibang lahi na umukupa sa tahanang ito ng mga Pamintuan, taong 1959 nang bilhin ni Don Pedro Tablante at asawang si Ana ang mansyon. Ito ay kanila namang pinaupahan sa gobyerno ng Angeles bilang City Hall Annex at sa pamamagitan naman ng Angeles Historical and Cultural Committee ay ipinagkaloob na ng pamilya Tablante ang mansyon sa Bangko Sentral ng Pilipinas taong 1981. Ang pagsasaayos ng mansyon noong June 2, 1997 ay sinaksihan ng anak ng orihinal na may-ari na siyang kauna-unahang ipinanganak dito na si Paz Pamintuan, Viuda de Faustino, Viuda de Von Helan, kasabay ng kanyang ika-79 na kaarawan. Sa kasalukuyan ay babakantihin na rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mansyon upang bigyang daan naman ang pangangalaga ng National Historical Commission of the Philippines sa tahanang may malaking bahagi sa kasaysayan ng bayan ng Angeles. Sa Angeles City rin matatagpuan ang sentro ng mga pag-aaral ng All Things Kapampangan.
Nasa loob nitong Holy Angel University ang isang library, museum at gallery, research facilities at theater. Ito ang Juan B. Nepomuceno Center, ang Center for Kapampangan Studies. Matatagpuan ito sa loob ng Holy Angel University at sa unang impression pa lang, masasabing talagang pinag-uukulan ng pansin ng mga Anghelenyos ang kanilang kasaysayan. Hello sir, good afternoon. Hello, my Peldo. Welcome to the Kapampangan Center of Holy Angel University. Okay. Tara, pasyal tayo? Yes, tara po. So this is our museum. So nandito yung mga samples namin ng mga artifacts, mga relics, no, mga pwede natin pakita sa mga tao. For example, we have yung mga death mask, no? FPJ tsaka kay Ninoy. Kinuhanan talaga sila. Habang nakaburo yung dalawa. So dito naman yung mga artifacts natin, galing sa mga archaeological sites natin sa Pampanga. So halimbawa dito yung replica ng Candaba. It's actually, this is a replica, yung original nasa National Museum. This is one of the national treasures of the Philippines. Tapos ito naman, broken shards na nanggaling sa abroad. For example, yung galing sa bandang ancient Vietnam, ancient China, ancient Thailand. So dito, pinapakita dito yung culture ng Kapampangan. Baka dito nang galing, kakantay ng idea na tayo mahilig sa pagkain ng Kapampangan. Mga deer bones yan. This symbolizes the trait Creativity. ng Kapampangan na mahilig magluto. Or the Filipino in general. Isang halimbawa ng machine gun, nakuha natin yan dito sa site ng old building natin sa likod. So pinapakita lang na tama yung sa history na tama, meron nangyari ng gera, meron sumabog na aeroplano, meron tumilapon na mga machine gun. So isa ito sa mga nakita. Ay, talaga. So original po to, sir. This one naman, is sa lantaka. Pag sinabing lantaka, yung tinatawag natin mga native cannons natin, Filipino native cannons. Fortunately, this one, ginawa, inspired sa mga originally Panday Pira. And Panday Pira is also Kapampangan. First Filipino cannon maker. Ito naman po yung ang tinatawag natin timeline. This is what we do to educate our students. We have a timeline na pinapakita yung comparative na development ng history. So from the earliest possible na pwede natin makita, tapos meron siyang mga lines na yung what is happening around the world, what is happening sa Southeast Asia and the rest of the Pacific area, tapos what is happening in Pampanga. Napansin ko na, yun nga, dahil nga Center for Kapampangan Studies, focus in Kapampangan. Even this Macabebes na alam na nga natin controversial ay pinifeature pa rin. Of course, dahil hindi naman mabubuo ang history ng walang mga ganyan. Alam natin yung mga nangyari dun sa mga tinatawag nga nating mga national heroes, no? Pero yung mga nasa ibaba nila, dapat matutukan na rin. Paano? Kahit mabuti, masama. Importante. Kung ano yung present, that's what's important naman. So dito, meron tayong dictionary online. Parang online, no? Pero hindi siya actually online. If you want to know more about Kapampangan words. Tapos yung isa naman, susulat mo yung sa Romanized natin, system, yung pangalan mo, yung isang phrase, and then kukonvert sa baybayin, yung ancient na sulat ng mga Pilipino. Sa kabila naman, if you want to hear some music na Kapampangan, not necessarily folk song, pwede yung mga pop song na Kapampangan din. Okay. Using the headset naman yun. Dapat huwag tayo mainit dito. Okay lang. Ay!
mga books na authored by Kapampangan. So, nakasentro sa mga topics na pang Pampanga, ganun, history. Not only history, merong mga general references particular sa Kapampangan. meron din. The library is open to the public, not only to the students of the university. Ganun. Ano naman po bang mapapanood natin dito? Pwede natin mapanood dyan yung about what is the center is all about, kailan siya nagsimula, tapos para na rin tayo namasyal sa Pampanga. British Army to Kapampangan soldiers. It is no surprise then that most pioneered in Pampanga, Manila starved. Spain also depended on Kapampangan soldiers to help them defend the colony. Isa sa pinapanood nila sa amin ay isang sikat na awitin ng mga Kapampangan na inawit ng mga kilala at popular na tao mula sa Pampanga. Atin ko pong sing-sing, metong yang timpukan, ama na iti, kangindung ibatan, sangkan keng sino, king metong akaban, mewala iti. Ku kamalaya ing sukal ning lubko susukdul king banwa pikurus kong gamat babonin lamesa sing-sing kong mano kalulusuko manginuya kaya mayroon akong sing-sing pamana ni nanay nawala po at di na mahanap kung mayroong nakakita sa singsing kong mana ibalik mo ninyo nakikiusap ako. Atin ko pong sing-sing, metong yang timpukan, ama na iti, angindung ibatan, sangkan ken sinigo, king metong akaban, mewala iti. Ing sukal ning luko susukdul king banwa ikurus kong gamat paboning lamesa minumang banakit king sing-sing kong mana kalulong puso ko manginuya kaya kalulong puso ko manginuya kaya.
ikinatanyag ng mga Kapampangan ang kanilang skills sa furniture making. Nananatili pa rin ang industriyang ito, gaya ng makikitang mga pagawaan ng muebles sa syudad. Yung mga Kapampangan na nandito po yung pinakamagaling na wood carvers. Tapos yung gumagawa ng mga muebles. In fact, meron tayong lugar dito sa Angeles yung tinatawag na EPSA. That means Export Processing Zone Authority ng Angeles. Nandun yung mga furniture makers natin na gumagawa ng iba't ibang klaseng mga muebles. Narito noon ang base militar ng mga Amerikano. Maraming Amerikano ang nanirahan sa Angeles, lalo na dito sa Balibago District. Sa panahon ng American Colonial Period, dito sa Angeles City matatagpuan ang karamihan sa mga mestizo. Kaya pinili ng mga Amerikano yan, malawak ang lupa dyan, madamo. Noon, ang pangunahing kasangkapan sa digmaan, mga kabayo, yung kabalry. Dyan itinayo ang Fort Stachenberg. Ayan. Umira na naman ang negosyo ron sapagkat pag may kampo Amerikano, siyempre mga recreation, mga tindahan, umunlad na naman ang Angeles. Kung noong panahon na narito pa ang base militar ay marami ang mga Amerikano na dumayo at ang iba'y nanirahan dito sa Angeles City, ngayon na may pumasok na rin ang iba pang lahi ng dayuhan at ang marami sa kanila ang mga Koreano. There is a direct flight from Clark Air Base International Airport to Seoul, Korea. So every day, several times a day yata to, I think it's 3 times a day, a flight direct to Seoul, Korea leaves and arrives. Ano? Kaya ang dali-daling puntahan ng mga foreigners itong Clark Air Base. Ang malaking pakinabang dyan, hindi na tayo kinakailangan bibili pa ng finished product na imported doon sa ibang bansa. Dahil yung mabibili natin doon, ginagawa na rito eh. Labang, pag ikaw bumili riyan, mataas ang presyo sapagkat may buwis kang babakam. Hindi nga lang kasing laki ng buwis na babayaran mo, nagaya ba ng ini-import mo sapagkat pag ini-import mo sa ibang bansa, magbabayad ka na ng buwis, meron pang yung vapor na paglalagyan. Dito hindi na. Malaki ang inunlad ngayon ang Angeles. Green, blue, white, yellow. Kung sa ibang lugar ng Pilipinas, sanay na tayong makakita ng iba't ibang kulay ng jeepney, dito sa Angeles City, may ibig sabihin ang bawat kulay ng jeepney. Yung mga ibang kulay dito, yung kagaya na sa amin, mga santan, ang mga rutang ano yun, Friendship Mingi. Ganitong kulay, Friendship, yung blue, Checkpoint Oli Highway. Yung mga, ano naman, silver, mga Checkpoint Oli. That is to guide the visitors from other neighboring towns and provinces para alam nila kung ano ang sasakyan nila papunta doon sa destination nila. Like yung yellow, yung ruta nila, Villa Pampang. And this originates from the villages doon sa may boundary ng San Fernando, papunta ng public market sa Pampang. Kaya tinawag na Villa to Pampang. Pinasyalan din namin ang isa sa mga main attraction ng Angeles City, ang Bayanihan Park. Dati itong tinawag na Astro Park.
at napalitan ang pangalan nito nang lumisan na ang pwersang Amerikano mula sa Clark Air Base. Sa malawak na lugar nito, ginagawa ang mga iba't ibang pinaglilibangan ng mga Angelenos. Nasa loob nitong Bayanihan Park ang isang sikat na sagisag ng Angeles City, ang Salakot Art. Hindi lamang simpleng istruktura ang Salakot Art, kundi isang tatak sa kasaysayan ng Angeles City noong 1979 na pagkasunduan sa pagitan ng mga gobyernong Pilipinas at Estados Unidos ang pagrevisa ng Military Bases Agreement kung saan na-establisa ang Philippine sovereignty sa mga base militar ng mga Amerikano at naitatag ang Clark Air Base Command and Armed Forces of the Philippines. Bilang pag-alala sa puntong yon sa kasaysayan, itinayo ang istrukturang ito na may hugis sa lakot. Di kalayuan sa Bayanihan Park, matatagpuan ang entrada ng Clark Special Economic Zone. Sa mga manggagaling ng ibang bansa o sa mga gustong mag-eroplano papunta rito sa Angeles City, naririyan ang Diosdado Macapagal International Airport sa loob ng Clark Freeport Zone. Actually, yung Clark Air Base ay sinasakupan ito ng dalawang municipality. Yung Angeles is only 1/4 of the territory of Clark Air Base. Tapos yung other 3/4 ay sa Mabalacat municipality na. Dumating ang Second World War. Binomba ng mga Hapon ang Pearl Harbor. Kasabay halos na binomba ng mga Hapon ang Angeles, yung Clark Air Force Base doon. Ang mga aeroplano ng Amerikano nangawasak na lahat. Nangawasak lahat eh. Baksak na naman ang ekonomiya ng Angeles. Sinakop ng Hapon yan. Ngayon natapos ang digmaan. Balik na naman ang Amerikano. At nang bumalik ang Amerikano, pinagbuti niya yung Clark Air Force Base. Umandar na naman ang negosyo ng Angeles. Bumubuti na naman ang Angeles. Kaya pagdating ng 1981, aalis na mga base militar na Amerikano, pati ang Clark Air Force. Sabi na naman ako, paano ang buhay natin dito? Dahil pag nawala ang base militar na Amerikano dyan, baksak ang negosyo dyan, di ba? Ngayon, ang nangyari, hindi na kinakailangang paalisin ang mga Amerikano. Pumutok ang Bulkan Pinatubo. Matapos ang 600 years ng pagkakahimbing, pumutok ang Bulkang Pinatubo noong June 1991. Isa ang Angeles sa mga syudad na lubos na naapektuhan nang matabunan ang buong syudad ng makapal na ashfall. Sinasabing isang major factor sa paglisan ng pwersang Amerikano mula sa Angeles City ang pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991. Subalit hindi rin matatawaran na naging danyos na idinulot ng pagsabog ng bulkan sa mga mamamayan ng Angeles City. Lahat ng mga buildings dito, yung mga bahay, natabunan ng buhangin. Around 6 to 7 inches. Imagine, yung lahat ng major bridges ng Angeles City were swept by the rampaging lahar. Volunteers to get Angeles City back to its feet. So that is the first thing to do, house cleaning. Nung nakita ng mga tao na malinis na yung Angeles, unti-unti bumalik na yan sa mga bahay nila, sa mga negosyo nila. Kahit nawala na yung mga Amerikano, meron pa rin negosyo. Angeles City, malapit sa Mount Pinatubo yan. So it was totally covered in ash and rendered the Clark Air Base to be totally useless. Talagang hindi na magamit as military base. Kaya Angeles City was one of the most totally devastated cities ng Mount Pinatubo. They thought Angeles City would not survive as a city and would lose its prosperity. Hindi ganun na nangyari eh. Because of the inherent industry ng mga tao, nakarecover sila. Kaya Angeles City is still one of the most prosperous cities dito sa ating bansa.
Angeles City. Ang kwento ng bayang ito ay kwento ukol sa mga mamamayan na mahusay at bihasa sa pagharap sa mga sitwasyon na susubok ng kanilang katatagan. Maging ito man ay pananakop ng mga dayuhang puwersa o pagdaluhong ng mga kalamidad. Pinatunayan ng Angelenos na kaya nilang bumangon muli at harapin pa ang buhay. Nakatutuwa na pinepreserba ng mga Angelenos hanggang ngayon ang kanilang kultura sa kabila ng paglipas ng panahon. Sana po ay nagustuhan ninyong muli ang aming paglalakbay dito sa Angeles City. Patuloy po ninyong abangan ang aming pang mga paglalakbay sa buong Pilipinas dahil pupuntahan pa natin ang iba't ibang lugar na tunay na tatak ng ating lahi at kultura. Ako po si Faye at ito ang Landmarks. See you next week. Bye! Landmarks would like to thank the following. Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. At Yapi Iniing Landmarks, ang tabayanan Yuko keng pamamasyal tamo, keti syudad ami pamansagaan, entertainment capital of Central Luzon, in Angeles City! Sa Tagalog, lungsod ng Angeles at sa Kapampangan, syudad ng Angeles. Ang lungsod na ito ay may land area na 66.16 square kilometers at matatagpuan sa lalawigan ng Pampanga na nasasakupan ng Central Luzon. Ang kasaysayan ng Angeles City, nung araw isang parang kagubatan niyan na ang layo sa San Fernando, Pampanga, mga 16 na kilometro. Yan. Ngayon, nabuhay na karoon lang ng kilusan dyan noong ang Gobernador Silio, yung bang pinaka-mayor ng San Fernando, Pampanga, na si Don Angel Pantaleon de Miranda, kasama ng kanyang asawang si Doña Rosalia de Jesus at ilang mga tagasunod nila, nagpasya na humanap ng ibang mapaninirahan. At sa kanilang paghanap, ang nakita nga nila isang dako na 16 na kilometro ang layo dito sa San Fernando. Ngayon, nagsettle sila dyan at tinawag nila yan lugar na yan na Kulyat. Sa tulong ng ilang mamamayan, sinimula ni Don Angel kasama ang kanyang asawa na si Doña Rosalia de Jesus na hawanin at ayusin ang kagubatan. Matapos linisin ay sinimulan na rin nilang magtanim ng palay, tubo at iba pang pananim. Taong 1812, masasabing ganap na ang kabihasnan at pag-unlad sa dakong hinawan at nilinis. Ang mga tagasunod ni Don Angel ay nagsagawa ng isang pagkilos at panukala. Naglalayong ang Kulyat ay gawing bukod na munisipalidad at gawing isang gobyernong panlokal na iba at hiwalay sa San Fernando, Pampanga. Subalit nabigo ang balaki nilang ito dahil mahigpit na tinutulan ng mga praile ang kanilang panukala na ibukod ang lugar na yon ng Kulyat bilang isang bagong munisipalidad. Ngunit hindi doon tumigil ang mga mamamayan sa pagsisikap ni Don Angel Pantaleon, kasama ng kanyang mga manugang na si Manuel at Severino Henson na matupad ang kanilang binabalak ay nag-donate sila ng mga ari-arian sa mga Kastila.
Maipinatutupad na kasunduan noon ng mga Kastila. Kung nais ng mga mamamayan na maging isang ganap na bukod na munisipyo ang kanilang lugar, dapat mayroong mahigit na 500 katao ang magbabayad ng buwis. Subalit ang Kulyat ay mayroon lamang 200 katao. At dahil nga sa paghahanga ni Don Angel na ang Kulyat ay gawing isang ganap na munisipyo, ay pinunan niya ang bayarin sa buwis ng para sa 500 katao. Taong 1830, matapos ang 34 na taon, ay ipinasa na ang kahilingan ni Don Angel Pantaleon na maging isang ganap na munisipyo ang Kulyat na ilang panahon lang ay pinalitan ng pangalan ng lugar at tinawag na Pueblo de los Angeles, hanggang sa naging Angeles na isinunod sa pangalan ni Don Angel Pantaleon. Pangalang ipinalit, ginamit nila na Kulyat, ginawang Pueblo de los Angeles. Ibig sabihin, dako ng mga anghel. At nang malaon, mula doon sa Pueblo de los Angeles, ginawa na lang Angeles. Yun ang unang yugto ng kwan, ng Angeles. Kapampangan ang salita dito, pero bihasa rin ang karamihan sa pagsasalita ng Tagalog at Ingles. Binubuo ito ng 33 barangays at tinuturing na first class at highly urbanized city. Tinagurian ding entertainment capital of Central Luzon ang Angeles City. Naging matunog ang pangalan ng syudad lalo na't noong nakadikit dito ang mga usapin ukol sa mga base militar ng Amerikano. Tinawag na entertainment capital ngayon ng Angeles City because of the entertainment that Angeles provided during the time na nandito yung Clark Air Base, yung mga Amerikano. Masayahin ang mga taga-Angeles. They are very hospitable, they are gregarious, they love life ang mga taga-Angeles. Makikita naman natin pagka nagpunta tayo doon sa kanilang lugar. They are very friendly. Para mas makilala pa ng husto ang lugar na ito, binisita namin ang lagakan ng kasaysayan nito. Ang gusaling ito ay ang dating munisipyo ng Angeles City at noong 1999 itinalaga ito bilang isang museo, ang Museo ng Angeles. Nakilala namin dito si Kim at inilibot niya kami sa museo na naglalahad ng kasaysayan ng syudad. This edifice built in 1922 and it served as a city hall until 1999. Sa unang pagpasok pa lang ng museo, makikita ang dating tinatawag nila ditong sukulan, na sa wikang Filipino ay kulungan at jail naman sa wikang Ingles. Nang lumaon ay ginamit na ang dating sukulan bilang culinary library kung saan makikita ang ilang koleksyon ng libro sa panulat nila Ronnie Alejandro at Claude Tayag na pawang mga Angelenyos. Ang culinary library ay nagsisilbi na ring opisina ng museo sa kasalukuyan. Makikita rin sa bahaging ito ng museo ang tinatawag na Kapampangan Traditions, kung saan narito ang mga dioramas na nagsasalarawan ng mga nakagawiang kultura at tradisyon ng mga Kapampangan mula pa noong 1920s. Tulad ng kanilang mga kaugalian, pananamit, musika at lalong-lalo na ng kanilang galing sa pagluluto. Isang kwarto sa museo ang tinawag namang balikdan. Balikdan from the word itself, paglingon, looking back. So it is more on the local history of Angeles, kung paano siya nag-start. Ito mga direct descendant ng founder. We have Mariano Hanson and Agustina Hanson. Actually, meron silang sister, si Petrona Hanson, great-great-grandmother ni Pinoy. Way back 1890s, ito yung Old Street, Founder's House. Yan, 1824 nang tinayo. Hanggang ngayon, existing and well-preserved. Yan yung pinakamatandang bahay dito sa Angeles. So, ito yung mga generals during the revolutions. From Barrio Puliat to Angeles, it was 1964 when Angeles became a city. Okay, 1964. Matagal-tagal na rin pala. Ito naman yung El Tribunal. Bago na itayo itong building, ito yung existing. So nasunog siya, ito yun.
gumawa sila ng bago. Ito na yan. No? So it is more on the from El Tribunal to the munisipyo hanggang maging museo. So this area of the museum, papakita ng pictures of the past talaga, no? Photos of the past. Talaga nga namang masarap balikan ang nakaraan sa loob ng parteng ito ng museo dahil sa dami ng mga litrato na magpapaalala sa iyo ng pinagdaanan ng buong bayan ng Angeles. Ang ikalawang palapag naman ng museo ay tinawag nilang Culinarium. Culina, it's a Latin word which means kitchen. So everything about kitchens means culinary. Ang bahagi ito ng museo ay nagbibigay halaga sa mga nakagawiang tradisyon ng mga Kapampangan sa pagluluto. Makikita dito ang ilang lumang kagamitan sa pagluluto na nanggaling pa sa tahanan ng mga pamilyang una nang nanirahan dito sa Angeles. Those big pots are from Kamalig Restaurant. Yun naman yun dun sa founder's house or dun sa Balay Matwa. Imagine 1820s. No, ginamit pa ng founder. Yung iba naman they're from Balay Herencia. Ito yung actually yung dulang. Ito nga yung kabaw, food storage, lalong-lalo yung food na hindi ka agad masira. Actually, masarap ma-experience once in a while yung mga old traditions. Nandito rin sa ikalawang palapag ang mga obra maestrang gawa ng ilang Angelenyos na nagsasalarawan pa rin ang kaugalian ng mga taga rito. Kapampangan pagdating sa mga masasarap na pagkain. Pero dito sa Angeles City, ang the best, sisig! Ayon sa pag-aaral ng Center for Kapampangan Studies, dito sa Angeles City nagmula ang isa sa pinakapaborito ng mga Pinoy, ang sisig. Sinasabing hinahain na ito maging noong pang 1730. At ang sisig at iba pang masasarap na lutong Kapampangan ang nagpakilala sa Angeles City bilang Culinary Center of Pampanga. Kailan pa po nagsimula itong tindahan ninyo na gumagawa ng mga sisig? Nung una ang nanay ko pa, 1976 yun. Dahil nga sikat na sikat itong Pampanga pagdating sa mga sisig, ano ba kaibahan ng sisig ninyo? Kailangan importante yung malinis. At saka yung mga sangkap sa kailangan wag rin. Ano-ano po ba ang mga sangkap ng sisig? Una, yung ulo ng baboy, atay, kalamansi, asin, suka, konti, paminta. Uli, yung sibuyas. Yung sisig nyo, yung may mayonnaise din, o wala? Walang mayonnaise. Talagang iba, nag-stick kayo doon sa original recipe. Nagawa ng nanay. Kinararangal ko na naging tanyag ang nanay ko sa sisig. Siya ang talagang original na sisig queen. Wow! Salamat po! Nayo po kayo dyan. Tikman natin. Sarap nga! Manyaman! Ano say mo? Sobrang sarap. Kung may organic dyan, di mas okay nga. Okay nga. Sarap. Manyaman. Approve. Magagaling magluto talaga. Mahilig silang magluto kasi hindi lang lutong Tagalog eh. Diyan nagpuntahan lahat ng klase ng pagluluto eh. From the north, may luto silang Ilocano, mayroong lutong Tagalog, mayroong lutong Kapampangan. Kaya it seems that the people in Angeles City, ito ang kanilang libangan, yung magluto ng kung ano-anong klaseng putahe.
lamang ang husay sa pagluluto ng masasarap na pagkain ang iniingatan ng mga Angelenyos. May mga naingatan ding structures na nagpapatunay ng husay at galing ng pagkakagawa nito. Isa na rito ang Ballet Herencia na ipinatayo pa noong 1860. Matatagpuan ang Ballet Herencia sa kanto ng Lacandula at Santo Rosario Streets. Bagaman luma at matanda na ang bahay, ipinaayos ito ng mga kasalukuyang may-ari upang magamit sa negosyo. This is what they call Ballet Herencia. Bakit po Ballet Herencia ito? Kanya tinawag nilang Ballet Herencia, ang meaning niya is House of Heritage. So, ang ballet, in Kapampangan means house. Tapos Herencia, of course, it's heritage. But now, nag-evolve na naman kami. Pinalitan namin ang pangalan. Although, very sikat yung Ballet Herencia dito, no? Ngayon, ang bagong pangalan niya, Padre Masnu, circa 1860. Because the house was built in 1860. Sino naman po ang nag-build ng bahay na ito? Si Padre Guillermo Masnu na Agustinian friar noong Spanish time. During the Filipino-Japanese War, itong bahay na ito was converted into a housing for the Japanese air crew. Because Angeles then was a landing field. Pinarent din ng mga ninuno ko yung ilalim as a office for the Land Transportation Office, LTO. So everyday, paano natin siya sinasaayos? Meron tayong batalyon na mga caretakers dito on call. And we also have expert people to handle delicate construction and repair and maintenance activities. Yeah. Sa ngayon, nakikita ko po medyo may mga tindahan na dito. Yeah. Ano na po ba ang Ballet Herencia today? Ano na ngayon? Ito yung tinatawag nating adaptive architecture. Dati residensya ito. Ito yung adaptation niya ngayon. Naging commercial siya. Instead of just a plain house. Still giving the importance of what it was before. Actually, the house has no historical relevance. But it became a landmark because of its antiquity. Yes. Imagine standing here for 150 plus years with all the ravages of war, pestilence, typhoons, earthquakes, volcano eruptions. You know, it has withstood the test of time. Okay. Marami pa rin sa mga bahagi ng bahay ang orihinal. Hindi naging hadlang ang modernisasyon upang manatili ang isa sa mga tahanang ipinagmamalaki ng bayan. Sa mga natitira pang lumang gusali dito sa Angeles, ang tinuturing na pinakamatanda ay ang Spanish mansion na Ballet Matua. Tinatawag din itong Founder's Residence dahil itinayo ito ng nagtatag ng Angeles City na si Don Angel Pantaleon de Miranda noong 1824. Ang Founder's Residence ay matatagpuan dito sa Santo Rosario, Angeles City. Ito ang pinakamatandang gusali na natitira matapos na maitayo noon pang 1824. Pagmamay-ari ito ni Don Angel Pantaleon de Miranda at ng kanyang asawang si Doña Rosalia de Jesus. At ipinamana naman nila ang bahay sa kanilang kaisa-isang anak na babae na si Doña Juana de Miranda de Henson.
Gawa ang bahay na ito sa matataas na bato at mapalamuting mga bakod na sumisimbolo sa matagumpay na nakaraan ng Angeles sa gitna ng mabilis na pag-asenso ng modernisasyon. Ang ginawa pa ni Don Angel, nag-donate pa siya ng 35 ektarya na lupa. At yun ang pinagtayuan ng simbahang Katoliko doon, ng kauna-unang simbahan doon. Sa kanilang pagpanaw, inilagak ang kanilang mga labi sa simbahan ng Angeles. Katapat lang ng Kamali, matatagpuan naman ang tinawag noon na deposito, isang gusaling ginawa noon pang 1899. Bukod sa paggamit dito bilang sisidlan ng mga gamit, naging headquarters din ito ng 11th Film Exchange ng US Army noong 1946 at naging kulungan din ito noong panahon ng Philippine-American War. Matapos iproklama ni General Emilio Aguinaldo ang Philippine Independence noong June 12, 1898, inilipat niya ang Philippine government sa bayan ng Angeles noong March 17, 1899. Dito ipinagdiwang ang kauna-unahang anibersaryo ng Philippine Independence. At makikita mo hanggang ngayon, yung talagang building na yun ay naging parang palasyo ni Tirihan Aguinaldo, pati yung headquarter doon. Hanggang ngayon, dangat, business na lang yun. Tila yata bangko humahawak ngayon. Sinaksihan ni General Aguinaldo ang parada sa pangunguna ni Gregorio del Pilar at Manuel Tino mula sa bahay na ito na naging Presidential Palace mula Mayo hanggang Hulyo ng taong 1899. Pumunta si Major General Arthur MacArthur. Siya yung tatay ng mas kilala nating General Douglas MacArthur. Nang pumunta siya sa Angeles noong early 1900s para tignan ang nangyayaring pag-aaklas noon, dito pansamantalang nanirahan ang matandang MacArthur. Ang tawag sa gusaling ito ay Old Pamintuan Residence. Napakaswerte naman namin na ang mismong naglibot sa amin sa luma subalit napakagandang bahay ay walang iba kundi ang isa sa mga descendants ng pamilyang Pamintuan, ang sikat na designer na si Patis Tesoro. Family memory. For how long did your grandfather and grandmother live here? All their life. Aguinaldo raised the second flag after the revolution. The first was in Cavite? Yes, Cavite. And the second was here. This is the kitchen. And then here's the azotea. 1890 nang simulang gawin ni Don Mariano Pamintuan ang bahay sa pamamagitan ng mga materyales na kinailangan pang patuyuin sa sinag ng araw bago talagang magamit. Ang bahay ay ibinigay ni Don Mariano at ng kanyang asawang si Doña Valentina Torres bilang regalo sa kanilang nag-iisang anak na lalaki na si Don Florentino Pamintuan sa araw ng kanyang kasal kay Doña Mancia Vergara Sandico noong 1895. Bago ang makasaysayang pangalawang pagtataas ng bandila sa tahanang ito, nagsilbing kwartel ni General Venancio Concepcion ang mansyon ng mga Pamintuan sa panahong namalagi sa Angeles ang mga sundalong revolusyonaryo. May 27, 1899, ginamit din ang mansyon bilang presidential residence at himpilan ng pamahalaang Emilio Aguinaldo. Pamilya Pamintuan ay paruot parito lamang sa pagtira sa mansyon mula taong 1902 hanggang 1941. Taong 1942, inokupahan naman ang mansyon ng mga sundalong Hapon kasama ng mga kamikaze pilots sa dahilang malapit lamang ang bahay sa kanilang paliparan.
panahon ng liberasyon ng gamitin ng 102nd ACT o Anti-Aircraft Brigade at ng USO o United States Organization ang mansyon. Matapos ang iba't ibang lahi na umukupa sa tahanang ito ng mga pamintuan, taong 1959 nang bilhin ni Don Pedro Tablante at asawang si Ana ang mansyon. Ito ay kanila namang pinaupahan sa gobyerno ng Angeles bilang City Hall Annex at sa pamamagitan naman ng Angeles Historical and Cultural Committee ay ipinagkaloob na ng pamilya Tablante ang mansyon sa Bangko Sentral ng Pilipinas taong 1981. Ang pagsasaayos ng mansyon noong June 2, 1997 ay sinaksihan ng anak ng orihinal na may-ari na siyang kauna-unahang ipinanganak dito na si Paz Pamintuan Viuda de Faustino Viuda de Von Helan, kasabay ng kanyang ika-79 na kaarawan. Sa kasalukuyan ay babakantihin na rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mansyon upang bigyang daan naman ang pangangalaga ng National Historical Commission of the Philippines sa tahanang may malaking bahagi sa kasaysayan ng bayan ng Angeles. Sa Angeles City rin matatagpuan ang sentro ng mga pag-aaral ng All Things Kapampangan. Nasa loob nitong Holy Angel University ang isang library, museum at gallery, research facilities at theater. Ito ang Juan B. Nepomuceno Center, ang Center for Kapampangan Studies. Matatagpuan ito sa loob ng Holy Angel University at sa unang impression pa lang, masasabing talagang pinag-uukulan ng pansin ng mga Angelenyos ang kanilang kasaysayan. Hello sir, good afternoon. Hello, my Peldo. Welcome to the Kapampangan Center of Holy Angel University. Okay. Tara, pasyal tayo? Yes, tara po. So this is our museum. So nandito yung mga samples namin ng mga artifacts, mga relics, no, mga pwede natin pakita sa mga tao. For example, we have yung mga death mask, no? FPJ tsaka kay Ninoy. Kinuhanan talaga sila. Habang nakaburo yung dalawa. So dito naman yung mga artifacts natin, galing sa mga archaeological sites natin sa Pampanga. So halimbawa dito yung replica ng Candaba. It's actually, this is a replica, yung original nasa National Museum. This is one of the national treasures of the Philippines. Tapos ito naman, broken shards na nanggaling sa abroad. For example, yung galing sa bandang ancient Vietnam, ancient China, ancient Thailand. So dito, pinapakita dito yung culture ng Kapampangan. Baka dito nang galing, kakantay ng idea na tayo mahilig sa pagkain ng Kapampangan. Mga deer bones yan. This symbolizes the trait ng Kapampangan na mahilig magluto. Or the Filipino in general. Isang halimbawa ng machine gun, nakuha natin yan dito sa site ng old building natin sa likod. So pinapakita lang na tama yung sa history na tama, meron nangyari nung gera, meron sumabog na aeroplano, meron tumilapon na mga machine gun. So isa ito sa mga nakita. Ay talaga, so original po to sir. This one naman, it's a lantaka. Pag sinabing lantaka, yung tinatawag natin mga native cannons natin, Filipino native cannons. Fortunately, this one ginawa, inspired sa mga originally Panday Pira. And Panday Pira is also Kapampangan. First Filipino cannon maker.